Napakahalaga ng peace of mind sa isang lalaki dahil sa mga dinadaanan niyang struggle sa pang-araw-araw, kailangan niya ng isang kalmadong uuwian. Kaya kapag ang babae ay nagbibigay sa iyo ng katahimikan ng isip at puso, huwag mong pakakawalan yan. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel, and also huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl T. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about mga katangian ng babae na wag mong pakakawalan pag nakita mo ito sa kanya. Kung nasa relasyon ka naman at ganito ang kapartner mo, wag mo siyang hahayaang makawala sa piling mo. Number 1, peaceful woman. Ang isang babaeng banayad at merong tahimik na pag-iisip ay isang blessing sa isang lalaki. Napakahalaga ng peace of mind sa isang lalaki dahil sa mga dinadaanan niyang struggle, obstacle sa pang-araw-araw, kailangan niya ng isang kalmadong uuwian. Kailangan ng isang lalaki ng pahinga sa tuwing lalagpasan niya ang mga struggle na hinaharap niya. Kaya kapag ang babae ay nagbibigay sa iyo ng peace, katahimikan ng isip at puso, huwag mong pakakawalan yan. Babaeng considerate, babaeng understanding, yung house ay magiging home pag nandyan siya. Alam niya kung kailan siya magtutok, or kung kailan hindi kailangan ang mga salita niya. Babaeng mas pinipili ang peace kesa sa drama. Honestly, ang mga kalalakihan ayaw po niyan ng babaeng madrama. Gusto nila ng peace of mind sa buhay nila. Another thing, isang babae na nagbibigay din ng efforts sa relationship. Sa isang relasyon, hindi dapat one-sided. Yung tipong ikaw lang ng ikaw ang umiintindi dun sa partner mo, ikaw lang ng ikaw ang gumagastos sa lahat ng gusto niya, ikaw lang yung bigay ng bigay, ikaw lang yung reach out sa kanya. Babaeng sobra yung demands and expectations sa'yo. Kaya to the point na wala na siyang inaambag sa'yo, mapa-emotional, mapa-financial man. Yung maliliit na bagay na nai-offer ng isang babae, mapa-financial man yan, or aspeto ng emosyon, ay malaking bagay po yan sa mga kalalakihan. Yung tipong gagatasan ka ng gagatasan ng isang babae, pipigain ka niya talaga hanggang sa kaduluduluhan, at kapag wala ka na, iiwan ka na lang niya. Hindi naman importante kung malaki man yan yung naiaambag ng babae, pero yung maliit na regalo, isang t-shirt, or isang cologne, or mumuraing relo, malaking bagay yan sa isang lalaki kasi ang nagmamatter dyan is yung thoughts ng taong mahal nila. Hindi yung value or yung presyo lang ibinibigay nila. Isang babae na naglalagay ng effort sa relasyon nyo. Isang babae na nagkikare para mag-works ang inyong relasyon. Yan yung mga babaeng huwag mong pakakawalan. Babaeng nandyan sa tabi mo when you needed the most. Yung mga ganyang babae, iilan-ilan na lang yan. Very rare yan. Another thing, respectful woman. Yung generation natin ngayon is very fast sa kahit na anong aspeto. Minsan, ipinagdadamot nila yung respeto dun sa mga husband nila kasi pakaramdam nila yung lakas ng husband nila pareho ng lakas nila. May mga babaeng inaalisan ka ng boses ng opinion when it comes to decision making. Pinaparamdam sa'yo na hindi nagmamatter ang opinion mo sa kanya. Kasi pakiramdam niya, mas mataas siya sa'yo. Mas marami siyang alam kesa sa'yo. Inaalis niya yung pagiging leadership mo sa relasyon nyo. Sa mga mag-asawa naman, tinatanggal niya yung pagiging head of the family sa inyo. Hindi kasi pwedeng dalawa ang captain ng boat. Dapat isa lang. At yun ay ang lalaki sa pamilya. Siya ang queen at dapat ikaw ang hari. Isa sa core values ng relationship ay ang respeto po. Kaya kapag ang babae napapansin mong mataas ang respeto sa'yo at ang loyalty ay nasa'yo, wag na wag mong pakakawalan yan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing na wag mong pakakawalan pag ganito ang babae.
Teachable woman. Isang babaeng marunong makinig at marunong sumunod. Pag marunong kasing sumunod ang babae, madali siyang matuto when it comes sa family planning, sa mga goals ninyo, mas magiging supportive ang babae. Meron siyang ability na mag-receive ng correction and ability para mag-submit sa partner niya para mas mag-improve din yung quality ng relationship ninyo. Kapag ang isang babae ay nakikinig muna sa'yo bago siya mag-bring up ng kanyang opinion and ng kanyang suggestion, inuuna niya munang makinig sa'yo para maiwasan yung argument. Hindi importante sa kanya na siya ang manalo. Mas importante sa kanya yung nagkakaintindihan kayo. Ini-embrace niya yung change, ini-embrace niya yung corrections. Pag ganyan ang babae, huwag mong pakakawalan. Another thing, isang babae na may honesty and transparency. Kapag alam mong honest ang babae, may peace of mind ka. Ang isang babaeng loyal at transparency ay isang blessing from above. And last one, a God-fearing woman. May takot sa Diyos. Hindi lang takot, kilala niya ang Panginoon. Alam niya kung papaano magsalita ng mabuti. Alam niya kung papaano malamit ng tama. Pinipili niya yung mga battle sa buhay niya. Discipline girl, wag mong pakakawalan yan. Dahil kapag nasa sentro ng relasyon nyo, ang Panginoon, talagang magiging matibay ang pagsasama nyo. Madadala ka niya sa kabutihan. Alam niya paano pahalagan ang relasyon nyo, paano pahalagan ang sarili niya. Yan yung mga babaeng huwag mong pakakawalan. Magiging mabuting asawa yan dahil yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Iwasan mo ang mga babaeng hindi binovalue yung sarili nila. Walang respeto maski na sa sarili nila. Kasi possible na magdala ng chaos yan and toxic sa relasyon nyo. Hindi siya magiging strength ng pagsasama nyo. Ang lalaki po, sila ang leader ng family at kaming mga babae naman ang strength ng family. Isa sa pinakamahirap na desisyon po ng buhay natin ay ang pag-aasawa. Kaya piliing mabuti kung sino ang makakasama mo sa dulo ng buhay mo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be blessed. Bye!